poops, I did it again. Yun na nga ang problema, saan itatapon, kung saan-saan na lang. Tsaka parang wala silang kasunduan, no? Hindi ba kung saan mo ilalagak yon? Ano, parang hindi ka makahinga, Ryle. Anong problema mo? Ha? Ngayon pa lang po naamoy ko na. Parang naamoy mo na. Parang nai-imagine mo, di ba? Kung ano bang klaseng ano yon, anong klaseng environment. At ito po, ha? Sinasabi dito sa aming nasa liksik na may mahigit 17 milyong Pilipino ang walang access sa CR. Imagine, 17 milyon ang ganito ang problema. Tawagin na natin ang nagrereklamo sa maling habit ng kanyang tiyahin. Melmel, humarap ka na. Ayan, Melmel. Ano ang problema mo? Yun nga po yung pagkatapon po ni Auntie Carmen po sa CR namin, sa labaso po namin, sa may kanal po. Teka muna, ano bang sitwasyon ninyo dyan? Squatters area Yes po, ba? squatters area po. So ang mga ano nyo, ang mga Kapitbahay po namin magkakadikit po. magkakadikit, kahoy-kahoy. Opo, Pero parang- iba konkreto. Opo po. Okay. Bakit walang mga banyo? Hindi naman po kasi lahat po doon sa lugar namin may banyo. Oo. Karamihan po doon mga nangungupahan po. Nangungupahan at Opo. walang banyo. Opo. Sa ganyang pagkakataon, ano ba ang kadalasang ginagawa? Meron bang parang portalet? Sa amin po kasi, pag dumudumi po kami, nilalagyan namin sa plastic, binabalot namin. Tapos po, Take out. tinatapo namin. Saan yung ginagawa yun? Sa loob po ng CR po talaga po. Sa iba po kasing, ano po, sa ibang labas po namin, wala po talaga CR. Ikaw meron. Opo, meron po kaming CR. Kayo meron. Opo. Nagpa-flash. Hindi rin po, sira na po kasi yun. Barado na po. Okay, barado na rin. Hindi, feeling ko ate ko hindi barado, baka puno na. Punong-puno na, kaya ayaw nang bumaba. Opo. Okay, kasi wala namang sewerage system. So paano naman yan lilinisin, di ba? O hihigupin dahil wala naman silang ganon. Karamihan sa inyo, take out sa plastic. Opo. Tapos ibabaon sa lupa. Ano yon? Hindi po, tiyatapon naman di po kinabukasan po. Kinabukasan sa Opo, basurahan. iagis na lang po sa basurahan po. Ihagis sa basurahan. Wow. Okay. Okay. Yun yung number 2. Yung number 1. Yun nga po yung maamoy po talaga, tita. Sobrang baho po talaga. Oh, yung number 1 yung wiwi, di ba? Yes po. Okay, sa lupa na lang yon. Kanal po talaga po. Sa Mismong kanal. daanan po. Wow, yung kanal na yan, ibang Yes po. klase. Tatlo no? po kasi yung kanal namin dun. Okay. Lahat po yun na ano. Ilang pamilya ang pinag-uusapan nating nagtatapon doon? Mga 20 pamilya po doon. Itong tita mo ito, Opo. bakit siya lang yung pinag-iinitan mo? Actually, siya naman po talaga nagtatapon doon sa may kanal namin. Tuwing tanghali po tapat po siya nagtatapon. Okay, yung tinatapon niya ay hindi nakabalot. Hindi po, nasa timba po na may arenola. Ang malala pa po niya, 2 araw, 3 araw po niya bago itapon. So pag yun, tinapon mong ganon, pag hindi mo binuhusan ng tubig, nakatprente lang siya doon Yes sa kanal. Opo. Talagang nakaka-ew sabihin na nakakadiri, di ba? Pero ito po yung totoong problema. Kawalan po ng CR, ang problema ng isang buong komunidad na ito. O, so bakit ginagawa yun ng tita niya? Hindi ko naman maintindihan. Parang wala siyang pakialam. Malalaman natin, nakailang beses na siyang sinabihan daw na kadiri sa kanilang lugar. Eto, nagtatapon daw ng kanilang number 1 at number 2 sa kanal. Aling Carmen, humarap ka na! Sinungaling ka! Ay! Teka muna, sandali lang po. Sandali lang po. Sandali lang po. Dalawa! Kagabi, Upo ka muna, Nay. Nay, upo ka muna. kinabukasan, Nanay, huwag mo na siyang tignan. Ako na lang ang tignan mo. Ha? Okay, Nay, kausap ko kayo. Ano ang problema? ang problema ko po yung minura-mura ako dahil nga doon sa CR. Siyempre sa gabi, wala kaming CR. Di ihi kami kung gustong tumae yung apo ko dahil may isang apo ako nakasama tatay doon. Hindi, sa kinabukasan pa.
2 araw. Hindi, sinungaling. Isang beses ka lang dumaan. Tapos lagi-laging sinasabi mo, ha? Wala kayong palikuran, wala talaga kayong CR. Wala po. Okay. Nakiki-CR po kami. Inom ka muna ng tubig. Oo. Sinungaling ka. Aayusin natin ito. Sige, uminom ka muna ng tubig. Sinungaling ka. Sobra ka. Kanina pa ako nang gigigil sa'yo. O sige na, uminom ka na muna. So ito, Melmel, aminado ka na meron palang kasamang utang-utang issue ito. Meron naman po, tita ko. Pero po, nagbabayad ako naman ng po. almusal. Nawalan lang kasi po ako ng trabaho. Magkano yung utang? Ano po, 100 lang po. Nanay, Carmen, napakadali pong solusyonan ang 100 piso. Ang mahirap yan yung masyado kang galit at masyado Paliwanag kayong, naman po ano. ako sa kanya na magbabayad naman po ako. Kasi dimidiskarte naman po ako. Pero ang kanyang sinasabi ngayon, dahil hindi ka makabayad, tsaka ka biglang Gumawa. nag-iimbento ka daw Hindi po totoo naman po yung sinasabi ko eh. na maraming Opo, nagre-reklamo. marami naman po talaga nagre-reklamo. Sinungaling Ayun, ka. okay. Kasi binuyak-yak mo nung hindi ka makabayad. Kaya, siyempre, kasama mo siya kasi number 1 ka. Pero importante, Nakakamoy kasi naman talaga eh. Alam ko naman yon. Mabaho naman talaga, ante. Sobra. Binaliwala Kaya nga, mo yan, pag dumadaan kasi kami doon, ante, ang baho naman talaga. Kasi nakaka-stress eh. Sobrang na-stress kami. Malayo ka eh. Malayo ka. Isang iskinita lang tayo. Dumadaan ka lang. Dumadaan nga tayo Oo, dun eh. Tsamba Ano na ka ba? dumaan ka. Makinig ka. Tayong 2 araw, sinungaling ka. Hindi, 2 araw na yun, ano na yun. Hoy! Ano ka ba? Mamatay man ako, andyan si Lord, oh. O, may medyo pamatay din ako. Eh? Halos na na nga, sumama na nga sa Oh, pero hindi naabot ng 2 araw, 3 araw. 2 Kanina araw sabi mo, na, ante. Minakakita nga sa'yo. Hoy! Meron ka siya! Oh, sige. Ang daming bakla doon sa amin, ikaw lang salbahi. Pinakasalbahi ka. eto na ha, nanay. Eto na po ang utang ni Melmel. O, pakiabot. Pakiabot, ayan. Okay, bayad na po si Melmel. Para malinaw ang usapan natin, mawala na yung usapan ng utang, bayad na po kayo, Nay. Pag-usapan natin yung problema ng inyong barangay na wala po kayong tamang sanitation. Yan. Yung wala kayong tamang palikuran. Kasi syempre, siguro, ewan ko, wala rin silang paraan. Yun lang ang alam nila, yun ang kanilang gagawin. So, talagang dapat itong ganitong klaseng problema sa barangay dinudulog eh. Dr. Love, paano ba natin mabibigang solusyon yung sa magkakamag-anak, yung Oo. magpapamilya na eto ang kanilang naging sigalot, pero may pagkakaintindihan pa rin naman, hindi ba? Mabibigyan ng solusyon yan kung we will open our minds. Ano? At unawain natin, magiging compassionate tayo doon sa ating kamag-anak. Actually, kahit hindi kamag-anak, let's be compassionate with others. Ang nakikita ko lang dito, nakalulungkot lang Ate Coring kasi noong 1950s, naranasan namin yan walang toilet. Noong 1950s. Nakarating na ang tao sa buwan ngayon. Nakalulungkot na makitang may mga Pilipino pa na walang toilet. Basic need yan ng mamamayan. Botante o hindi botante, tungkulin ng pamahalaan natin na isupply yan sa inyo. Kaya kailangan kumilos tayo at ipaalam natin, i-pressure natin ang ating local government. Merong kasabihan, cleanliness is next to godliness. Alam niyo yung pagiging malinis natin sa bahay, nagpapatunay lang na kumikilala tayo sa Diyos. So, gawin nating pang-araw-araw na takbo ng buhay yung kalinisan sa ating bahay. Ayan, maraming salamat, Dr. Love.